tsaka yung diploma. Ano yung na-ampute, ma'am? Naputol? Amputated? Na-ampute. Naputulan ng ano? Anong na-amputate? Anong naputol? Si daliri. Tinatanong ko, ano naputol? Daliri? Daliri po, naputol po ang daliri ng ano, subhanallah. Naputol po ang daliri, hindi na po makapag-apply. Naputol ang daliri, hindi mo, wala. Wala, disqualified na po kapag putol po ang daliri. Okay. Yung naputol at saka yung sobra. Lalo na kapag itong naputol, kasi siyempre ito yung ginagamit sa pag-ano ng firearms. Basta any part nito, wala. Ay, complete. Paano pag sobra naman? Pag sobra, DQ pa din. DQ pa rin. Yung polydactyl. Kung ang sobra sa paa? Ganun din. Kasi may problema yan pag tumatakbo. Sa mga past recruitments natin, yung may mga pasobra, yung polydactyl nga ba ang tawag doon? All hands. All hands. Advertisement. Nadidikyo po siya. Requirements po ba na authenticated po ba yung copies na kailangan? Yes. Siyempre naman, paano tayo malalaman kung lahat ng documents na lahat ng documents na isasabit nyo is authenticated. Okay. Yan. Sir, pwede po mag-apply mag-asawa both criminologist? Oo. Oo naman, syempre. Oo. Yes. Ayan, pwede po mag-apply ang both criminologist. Yan. Ito naman basta tayo. you possess all the qualifications. Okay. Good morning po, ma'am, sir. Na-expired po ba yung resibo ng PSA? Kasama pa rin ba yung resibo? Hindi, kasi base sa batas nga, okay na siya. Pwede na. Walang expiry, di ba? No expiry. No expiry na po. Yan. Good morning, ma'am. Sir, may pag-asa po ba kapag nag-fail sa CBI? It's permanent DQ. Kahit mag-apply pa sa, nalaman mo kung mag-apply sila sa ibang, kung dito sa nag-resign siya, tapos next, after 3 years, nag-apply naman sa region. That is why, meron tayong database sa national headquarters. Lahat ng nag-fail sa CBI, andon, nakalista na doon, naka-database siya. Alam na kung sino yan, ito, ano to. Kahit sa mag-apply, pag tinap yung pangalan mo doon. Anywhere in the Philippines, kahit saan ka mag-apply. Synchronized naman niya. Basta nag-fail ka sa CBI, nakaka-record na yan doon sa national headquarters. Sa qualifying exam po ba, pag bumagsak, pwede pang mag-apply ulit? Wala pa naman tayong qualifying exam. Possible pa lang yan. Maybe. Maybe. Yan. Kalang. Wala pa namang sinabi. Pero pwede magkaroon. Magandang tanong to. Bakit ba nagfe-fail sa CBI o complete background investigation? Actually, yung CBI, it's the totality of how you project yourself within the community. Sabi nga, kung halimbawa maganda ang pakikitungo mo or actuations mo during your school days, yung mga barkada mo, pinili mo ng maayos, hindi ka gumrupo sa mga basagulero. So, it's the totality of your personality, kung paano mo pinroject sa community. So, kung pangit ang impression sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo, ng mga kabarkada, ng mga teachers mo, so definitely it will affect your CBI. Pati na rin yung association mo sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. Kasi mahirap na din na ma-brand ka as a friend of somebody who is not doing good in the community. Maganda rin tanong to. Sa lahat po ba ng clearances, kailangan po ba i-attach yung resibo? Yan. Mas okay kung i-attach nyo. Lalo na yung PSA and the clearances sa clearance, court, ganyan. Yan, mga resibo. Automatic yan, lagi nyong i-secure yung mga resibo. It's a proof ng authenticity ng paper ng document. Sir, original po ba lahat ng papers sa lahat ng folders? Authentic, ang original mo, sa'yo yan, copy mo yan eh. Yung authenticate, yun ay authenticated, yun yung sa folder mo. Pero yung PSA, it's original ha. PSA, tawag dyan. Yung clearances mo sa court, sa
ano ba? Ano mga clearances? Police clearance. Ayan, NBI clearance. NBI. Isasabit nyo yung mga ano niyan, original. Pero magpa-authenticate din kayo. Pero yung mga transcript nyo, transcript of records, diploma, eligibility, authenticated lang ang isasabit nyo. Kasi yung original niyan sa inyo. Sir, paano po arrangement ng folder if magpatawag? We will give particular instructions for that. Ma'am, yung tungkol naman daw po sa sit-up push-up ng mga lalaki at babae, ano po ba yung requirements? Okay. Tandaan niyo po Agility. Agility tayo. So, ang passing, meaning minimum para makapasa. Sa sit-up and push-up, 25 sa female, 35 sa male. If you can do more than that, much better. When sa 3-kilometer run, 19 minutes dapat sa lalaki and 21 minutes sa babae. Practice na kayo. Sa descendants po, ilan po copy ng PSA po ang kailangan? Descendants. Descendants. Descendant of the descendants or dependents. Isa lang pala yan. I think it's 2 copies. 2 copies yung sa CDLB na ni-require ng R1. Actually, hindi na sa amin sinasubmit yung folders sa kabilang opisina na. Pero depende kung meron silang changes sa mga ifa-file na records. Sure, ma'am, if ever hindi available ang PSA ng parents, walang record. Yan. Pwede po bang mga anak? Okay, required kasi na meron dapat ang mga magulang nyo. So kung wala silang birth certificate, pumunta kayo sa local civil registrar kung saan pinanganak ang mga magulang nyo. Punta ka sa munisipyo, local civil registrar, then request for a copy of the birth certificate doon sa local civil registrar, then it will be forwarded to PSA para magkaroon sila ng record sa PSA. It will take you about 3 months to 6 months to process. Pero pwede nyo naman siguro ding ipa-rush. I don't know. Depende siguro sa LCR nyo. After 6 months, lalabas naman yan. Good morning, ma'am, sir. Paano po kung yung kapatid ko palaging nasasangkot sa away at ako naman walang record sa barangay? Posible po ba na bumagsak ako sa CBI o complete background investigation? Depende kung anong kinasangkutan, pero kung ikaw, within yourself, alam mo mabuting tao ka, huwag kang mag-worry. Okay lang po ba, sir, na isa lang ang gagamitin kong dependents? Isa lang sa magulang, sa papa ko lang. Yung ayaw niya yung nanay niya, tatay niya lang lalagay ng dependents. Pwede ba yun? Buhay pa? Buhay pa yung nanay? Sagot natin pareho kung patay o buhay. Kung patay na yung nanay mo, kailangan ng death cert. Or yung tatay mo, kailangan ng death certificate. Hindi, ang sabi dito, okay lang po ba na isa lang gagamitin ng dependents? Dependents? Kung parehas buhay yung magulang, ang lalagay niya lang yung tatay niya na, siguro, favorite niya, kunyaring ganun. Halimbawa lang. Kasi, ang requirements is, parents Parents, hindi man parent. Parents sa parents. Hindi mo sinabing father lang or mother dapat lang. Dapat both po yan. Pero kung halimbawang wala kang mother talaga or hindi mo nakagisnan o kaya single pa, ilagay mo na lang din kung ano yung available. Pero ang requirements kasi yan is parents. Pero kung wala na talaga, ito ma'am. Be it. Good morning, sir, ma'am. Na-DQ po ako sa medical last recruitment. Need pa po bang mag-report ulit at mag-present ng medical certificate bago yung recruitment? Yes. Depende yan sa kung anong ikina-DQ mo. Kung ikaw ba ay temporary DQ or permanent DQ. Kung permanent DQ, wala na tayong magagawa dyan. Pero kung temporary DQ ka, just present to us a copy of the medical certificate na address na yung naging disqualification mo. Pwede na po ba mag-asikaso ng mga requirements and clearances? The views and opinions expressed by the hosts, vloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.